Patriarchs and Prophets, Chapter 4. Ang panukala ng pagtubos. Ang pagkahulog ng tao sa kasalanan ay pumuno sa buong langit ng kalungkutan. Ang daigdig na ginawa ng Diyos ay nadungisan ng sumpa ng kasalanan at pinanirahan ng mga hinatulan ng kahirapan at kamatayan. Doon ay walang tatakbuhan ng mga lumabag sa kautusan. Ang mga anghel ay tumigil sa kanilang pag-awit ng papuri. Sa buong kalangitan ay nagkaroon ng pagdalamhati sa paninirang ginawa ng kasalanan. Ang anak ng Diyos, ang maluwalhating pinuno ng kalangitan, ay nahabag sa nahulog na lahi. Ang kanyang puso ay nakilos ng di masukat na habag. Samantalang ang kaguluhan sa nawaglit na sanlibutan ay dumami sa kanyang harapan. Subalit ang banal na pag-ibig ay may nakalaang panukala na sa pamamagitan noon, ang tao ay maaaring matubos. Hinihiling ng nasuway na kautusan ng Diyos ang buhay ng nagkasala. Sa buong sansinukob ay may isa lamang sa lugar ng tao ay maaaring makatugon sa hinihiling noon. Sapagkat ang banal na kautusan ay kasing banal ng Diyos, isang kasing banal lamang ng Diyos ang maaaring makatubos sa pagkakalabag noon. Walang iba kundi si Kristo ang maaaring makatubos sa nahulog na tao mula sa sumpa ng kautusan at magdala sa kanya muli sa pakikipagkasundo sa langit. Aangkinin ni Kristo ang kasamaan at kahihiyan ng kasalanan. Kasalanang lubhang nakasasakit sa Diyos na isang banal na kinakailangang papaghiwalayin nito ang Ama at ang kanyang anak. Aabutin ni Kristo ang kalaliman ng paghihirap upang iligtas ang nasirang lahi. Siya ay nakikiusap sa harapan ng Ama para sa mga makasalanan, samantalang ang hukbo ng langit ay nagmamasid ng ganon na lamang kung ano ang magiging resulta. Matagal na ipinagpatuloy ang mahiwagang mga pag-uusap, ang payo ng kapayapaan para sa mga nahulog na mga anak ng tao. Ang panukala ng paglalang ay inihanda bago palalangin ang lupa, sapagkat si Kristo ang kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Apokalipsis 13 verse 8. Ganun pa man, iyon ay isang pakikipagpunyagi. Maging para sa hari ng sansinukob, ang ibigay ang kanyang anak upang mamatay para sa nagkasalang lahi. Subalit, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O ang hiwaga ng pagtubos, ang pagmamahal ng Diyos para sa isang sanlibutan na hindi nagmahal sa Kanya. Sino ang makasusukat ng lalim ng ganong pag-ibig na nakahihigit sa kaalaman? Sa walang hanggang mga panahon, ang pag-iisip ng mga walang kamatayan sa pagsisikap na maunawaan ang pag-ibig na iyon na hindi masayod ay magtataka at hahanga. Ang Diyos ay kinakailangang makita kay Kristo na pinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. Ang tao ay lubhang pinababa ng kasalanan, anupat naging imposible para sa Kanya, sa sarili niya, ang makipagkasundo sa Kanya na ang likas ay kadalisayan at kabutihan. Subalit si Kristo, matapos na matubos ang tao mula sa hatol ng kautusan, ay makapagbibigay ng kapangyarihan upang maisama sa pagsisikap ng tao. Kung kaya sa pagsisisi sa Diyos at pananampalataya kay Kristo, ang nahulog na mga anak ni Adan minsan pang muli ay maaaring maging mga anak ng Diyos. Ang panukala na sa pamamagitan noon lamang ang tao ay maaaring magkaroon ng kaligtasan ay kinasasangkutan ng buong langit sa walang hanggang sakripisyo nito. Hindi magawa ng mga anghel ang magsaya
Samantalang ang panukala ng pagtubos ay inihahayag ni Kristo sa kanila, sapagkat nakita nila na ang kaligtasan ng tao ay kasasangkutan ng di mabigkas na pagkaaba ng minamahal nilang pinuno. Sa kalungkutan at paghanga ay nakinig sila sa kanyang mga salita, samantalang sinasabi niya sa kanila kung paanong siya ay bababa mula sa kadalisayan at kapayapaan ng langit, mula sa kagalakan at kalwalhatian at walang hanggang buhay na naroon, at makihalubilo sa hamak na kalagayan ng lupa upang tiisin ang naroroong kalungkutan, kahihiyan at kamatayan. Siya ay kinakailangang tumayo sa pagitan ng nagkasala at ng kaparusahan. Ganun pa man, kakaunti ang tatanggap sa kanya bilang anak ng Diyos. Iiwan niya ang kanyang mataas na kalagayan bilang hari ng langit, mahayag sa lupa at magpakumbaba bilang tao. At sa pamamagitan ng sarili niyang karanasan, ay madama niya ang mga kinakailangang tiisin ng tao. Ang lahat ng ito ay kailangan upang matulungan niya yaong mga tinutukso. Kung matapos na ang kanyang gawain bilang guro, siya ay mapapasakamay ng mga masamang tao at paiilalim sa lahat ng pang-iinsulto at pagpapahirap ni Satanas sa kanila. Mamamatay siya sa pinakamalupit na pagkamatay, nakataas sa pagitan ng langit at ng lupa bilang isang makasalanan. Siya ay daranas ng maraming oras ng paghihirap na gano'n na lamang katindi, ano pat ang mga anghel ay hindi makakatingin, kundi takpan ng kanilang mukha sa anyo noon. Kinakailangang tiisin niya ang pagdalamhati ng kaluluwa, ang pagtatago ng mukha ng kanyang ama, samantalang ang kasamaan ng pagsalangsang, ang bigat ng kasalanan ng buong mundo ay mapapa sa kanya. Ang mga anghel ay nagpatira pa sa paanan ng kanilang pinuno upang sila ang maging sakripisyo para sa tao. Subalit, ang buhay ng anghel ay hindi sasapat upang ipambayad sa utang. Siya lamang na lumikha sa tao ang may kapangyarihan upang siya ay tubusin. Ganun pa man, ang mga anghel ay may bahagi ring gaganpanan sa panukala ng pagtubos. Si Kristo ay gagawing mababa ng kaunti sa mga anghel dahil sa pagbata ng kamatayan. Sa kanyang pagpapakatao, ang kanyang lakas ay hindi magiging katulad ng kanilang lakas, at siya ay paglilingkuran ng mga anghel upang siya ay palakasin at aliwin sa kanyang paghihirap. Sila rin ay magiging mga espiritong naglilingkod, sinugo upang paglingkuran sila na magiging tagapagmana ng kaligtasan. Iingatan nila ang mga nasasakupan ng biyaya mula sa kapangyarihan ng masasamang anghel at mula sa kadiliman na walang tigil na inihahagis ni Satanas sa paligid nila. Kung makikita ng mga anghel ang pagpapahirap at panunuya sa kanilang Panginoon, sila ay mapupuno ng kalungkutan at galit at iisiping siya ay iligtas mula sa mga pumapaslang sa kanya. Subalit, sila ay hindi dapat mamagitan upang wag mapigilan ang anumang dapat na makita nila. Bahagi ng panukala ng pagtubos, ang si Kristo ay dumanas ng panunuya at pang-aabuso ng masasamang tao, at siya ay sumang-ayon sa lahat ng ito noong siya ay naging manunubos ng tao. Tiniyak ni Kristo sa mga anghel na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay matutubos niya ang marami at mapupuksa siya na may kapangyarihan ng kamatayan. Kanyang maisasauli ang kahariang naiwala ng tao sa pamamagitan ng pagsalangsang, at iyon ay mamanahin ng mga tinubos kasama niya at maninirahan doon magpakailan paman. Ang kasalanan at ang mga makasalanan ay maaalis. Kailanman ay hindi nagagambala sa kapayapaan ng langit at ng lupa. Tinukoy niyang ang lahat ng mga anghel sa langit na sumang-ayon sa panukalang tinanggap ng kanyang ama at magsaya sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan
ang taong nahulog sa kasalanan ay maaaring mapanumbalik sa Diyos. Kagalakan, isang hindi mabigkas na kagalakan, ang pumuno sa langit. Ang kaluwalhatian at pagkamapalad ng isang sanlibutang tinubos, higit pa sa paghihirap at sakripisyo ng prinsipe ng buhay. Narinig sa kalangitan sa kauna-unahang pagkakataon ang himig na inawit sa Bethlehem. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Lucas chapter 2 verse 14. May isang higit na kagalakan ngayon kaysa noong ang bagong nilalang ay nawala. Nagsiawit na magkakasama ang mga bituin, pang-umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghiyawan sa kagalakan. Para sa tao, ang unang pahiwatig tungkol sa pagtubos ay inihahayag sa hatol na ipinataw kay Satanas sa halamanan. Sinabi ng Panginoon, "At pag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Genesis chapter 3 verse 15. Ang hatol na ito sa pandinig ng una nating mga magulang ay isang pangako. Samantalang ito ay naghahayag ng alitan sa pagitan ng tao at ni Satanas, inihayag nito na ang kapangyarihan ng dakilang katunggali ay matatalo rin sa wakas. Si Adan at si Eva ay nakatayo sa harapan ng matuwid na hukom bilang mga kriminal. Hinihintay ang hatol na ipapataw bunga ng kanilang pagsuway. Subalit, bago pa nila narinig ang tungkol sa mahirap na buhay at ang kalungkutan na magiging bahagi nila, o ang hatol na sila ay kinakailangang mauwi sa alabok, ay nakinig sila sa mga salitang tiyak na makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. Bagaman sila ay kinakailangang maghirap sa ilalim ng kapangyarihan ng malakas nilang kalaban, sila ay maaaring tumingin sa hinaharap na pangwakas na pagtatagumpay. Nang marinig ni Satanas na ang pag-aalit ay mamamagitan sa kanya at sa babae at sa pagitan ng kanilang mga binhi, batid niya na ang pagpapababa niya sa likas ng tao ay magkakaroon ng hangganan. Na sa ilang paraan ang tao ay mabibigyan ng kapangyarihan upang tanggihan ang kanyang kapangyarihan. Ganon pa man, samantalang ang panukala ng pagtubos ay higit pang inihahayag, si Satanas ay nagalak kasama ng kanyang mga anghel, na sa pagkakahulog sa tao ay maibababa niya ang anak ng Diyos mula sa mataas niyang kalagayan. Inihayag niya na hanggang sa mga panahong iyon, ang kanyang mga panukala ay nagtatagumpay sa lupa. At kapag si Kristo ay nagkatawang tao, siya rin ay maaaring madaig. Sa ganoong paraan, ang pagtubos sa tao ay maaaring madlangan. Inihayag ng lubos ng mga anghel sa una nating mga magulang ang panukala para sa kanilang kaligtasan. Si Adan at ang kanyang asawa ay pinasiguruhan na sa kabila ng kanilang malaking kasalanan, sila ay hindi iiwan sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ang anak ng Diyos ay nag-alok na tutubos sa pamamagitan ng sarili niyang buhay para sa kanilang pagsalangsang. Isang panahon ng pagsubok ang ipagkakaloob sa kanila at sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, sila ay maaaring muling maging mga anak ng Diyos. Ang sakripisyong pambayad sa kanilang kasalanan ay nagpahayag kay Adan at Eva ng banal na likas ng kautusan ng Diyos. At kanilang nakita sa paraang hindi pa nila nakita noong una ang kasamaan ng kasalanan at ang kakilakilabot na bunga nito. Sa kanilang pagsisisi at pagdalamhati, sila ay nakiusap na ang parusa ay huwag mapasa kanya, na ang pag-ibig ay pinagmulan ng kanilang kaligayahan. Sa halip ay mapasa kanila ito at sa kanilang mga anak. Sila ay pinagpaunahan na sapagkat ang kautusan ni Jehova ang patibayan ng kanyang pamahalaan sa langit, ganon din sa lupa. Maging ang buhay ng isang anghel ay hindi maaaring tanggapin bilang kabayaran para sa pagsalangsang. Wala ni isang bahagi noon ang maaaring walaing saysay o baguhin
upang maabot ang nahulog ng kalagayan ng tao. Ang anak lamang ng Diyos na siyang lumalang sa Kanya ang maaaring tumubos. Kung paanong ang kasalanan ni Adan ay naghatid ng pagkasira at kamatayan, ang sakripisyo ni Kristo ay maghahatid ng buhay at pagkawala ng kamatayan. Hindi lamang ang tao kundi pati ang sanlibutan sa pamamagitan ng kasalanan ay napailalim sa masama at kinakailangang maisauli sa pamamagitan ng pagtubos. Noong siya ay lalangin, si Adan ay binigyan ng kapamahalaan sa buong lupa. Subalit sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa tukso, siya ay napasailalim ni Satanas. Ang nadaig ni Numan ay naging alipin din naman niyaon. Noong ang tao ay nabihag ni Satanas, ang kanyang pinamamahalaan ay napasailalim ng nakagapi sa kanya. Kaya si Satanas ang naging Diyos ng sanlibutan ito. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Kanyang naagaw ang pamamahala sa buong lupa na sa simula ay binigay kay Adan. Subalit si Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong pambayad sa kaparusahan ng kasalanan ay hindi lamang tutubos sa tao, kanyang isasauli pati ang pamamahalang naiwala ng tao. Ang lahat ng naiwala ng unang Adan ay isasauli ng ikalawa. Sabi ng propeta, "O muog ng kawan, na burol ng anak na babae ng Siyon, ito sa iyo'y darating, oo, ang dating kapangyarihan ay darating." Mikas chapter 4 verse 8. At si Apostol Pablo ay bumanggit tungkol sa hinaharap na ikatutubos ng sariling pag-aari. Nilikha ng Diyos ang lupa upang maging tahanan ng banal at masasayang nilalang. Ang Panginoon ang nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon na kanyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ang layuning iyon ay matutupad kapag nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at napalaya mula sa kasalanan at kalungkutan. Iyon ay maging tirahan pang walang hanggan ng mga tinubos. Mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon. At siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Awit 37:29 at Apokalipsis 22 verse 3. Si Adan sa kanyang kawalan ng kasalanan ay nasiyahang mukhaan sa pakikipag-ugnay sa lumalang sa kanya. Subalit ang kasalanan ang naghiwalay sa Diyos at sa tao, at ang pagtubos lamang ni Kristo ang maaaring bumagtas sa di matarok na kalaliman at gawin ang ugnayan tungkol sa biyaya o kaligtasan mula sa langit tungo sa lupa. Ang tao ay hiwalay pa rin sa isang mukhaang pakikipag-ugnay sa lumalang sa Kanya. Subalit ang Diyos ay makikipag-ugnay sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ng mga anghel. Sa ganong paraan ay nahayag kay Adan ang mahalagang yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan mula sa panahong bigkasin ang hatol sa Eden hanggang sa baha at patuloy hanggang sa unang pagdating ng anak ng Diyos. Ipinakita sa kanya na samantalang ang sakripisyo ni Kristo ay makasasapat ang halaga upang iligtas ang buong sanlibutan, marami ang pipili sa buhay na makasalanan kaysa pagsisisi at pagsunod. Ang krimen ay lalago sa mga sumusunod na lahi, at ang sumpa ng kasalanan ay higit pang lalala sa lahi ng tao, sa mga hayop at sa lupa. Ang mga araw ng tao ay mapaiikli ng sarili niyang paggawa ng kasalanan. Manghihina ang kanyang pangangatawan at katatagan at ang moralidad at kapangyarihan ng pag-iisip, hanggang sa ang sanlibutan ay mapuno ng lahat ng uri ng kahirapan. Sa pamamagitan ng pagpapalayaw sa panlasa at pagnanasa, ang tao ay mawawalan ng kakayanan upang maunawaan ang dakilang katotohanan tungkol sa panukala ng pagtubos. Ganun pa man si Kristo sa pagtatapat sa layunin ng kanyang pag-alis sa langit ay ipagpapatuloy ang kanyang gawain para sa tao.
at patuloy pa rin silang aanyayahan upang ikubli ang kanilang kahinaan at mga pagkukulang sa Kanya. Tutustusan niya ang mga pangangailangan ng lahat na lalapit sa Kanya sa pananampalataya. At palaging magkakaroon ng ilan na mag-iingat ng karunungan ng Diyos at mananatiling matatag sa kabila ng lumalaganap na kasamaan. Ang mga haing handog ay iniutos ng Diyos upang maging nagpapatuloy na paalala sa tao at isang nagsisising pagkilala sa kanyang kasalanan at pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa ipinangakong tagapagligtas. Ang layunin noon ay upang ikintal sa nagkasalang lahi na ang kasalanan ang sanhi ng kamatayan. Para kay Adan, ang pag-aalay ng unang hain ay isang napakasakit na seremonya. Ang kanyang kamay ay kinakailangang itaas upang kumitil ng buhay, na ang Diyos lamang ang tanging nakapagkakaloob. Iyon ang kauna-unahan niyang pagsaksi sa kamatayan. At alam niya na kung siya lamang ay naging masunurin sa Diyos, ay hindi magkakaroon ng kamatayan ang tao, ni ang hayop man. Samantalang pinapaslang niya ang walang salang biktima, siya ay nanginig sa kaisipan na ang kanyang kasalanan ay magpapadanak sa dugo ng walang dungis na kordero ng Diyos. Ang karanasang ito ay magbibigay sa kanya ng isang malalim at malinaw na pagkadama sa kadakilaan ng kanyang pagsalangsang, na walang iba kundi ang pagkamatay ng pinakamamahal na anak ng Diyos, ang maaaring makapawi. Siya ay namangha sa di masukat na kabutihan na magkaloob ng ganong pantubos upang iligtas ang nagkasala. Isang bituin ng pag-asa ang nagliwanag sa madilim at kakilakilabot na hinaharap at ipinalit sa lubhang kasiraan noon. Subalit ang panukala ng pagtubos ay mayroon pang higit na malawak at malalim na layunin kaysa kaligtasan ng tao. Hindi lamang para doon na parito si Kristo sa lupa. Hindi lamang upang ang mga naninirahan sa maliit na sanlibutang ito ay kumilala sa kautusan ng Diyos kung paanong yun ay dapat kilalanin, kundi upang ipawalang sala ang Diyos sa harap ng sansinukob. Sa ibubungang ito ng kanyang dakilang hain, ang impluwensya nito sa kaisipang iba pang mga daigdig, ganun din ng tao. Ang tagapagligtas ay tumingin sa hinaharap noong bago siya ipako sa krus ng kanyang sabihin, "Ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din." 1:12 verse 31 and 32. Ang ginawa ni Kristo sa pagkamatay para sa kaligtasan ng tao ay hindi lamang upang ang langit ay maging bukas para sa tao, kundi upang sa buong sansinukob ay pawawalang sala nito ang Diyos at ang kanyang anak sa kanilang pakikitungo sa panghihimagsik ni Satanas. Tatatag nito ang pagkawalang hanggan ng kautusan ng Diyos at ihahayag ang likas at mga bunga ng kasalanan. Sa simula, ang malaking tunggalian ay naging tungkol na sa kautusan ng Diyos. Sinisikap ni Satanas na patunayan na ang Diyos ay hindi matuwid at ang kanyang kautusan ay mali. At sa ikabubuti ng sansinukob, iyon ay kinakailangang baguhin. Sa kanyang pagtuligsa sa kautusan, layunin niyang sirain ang kapangyarihan ng may akda noon. Sa tunggalian, kinakailangang mahayag kung ang banal na kautusan ay may kamalian at kinakailangang baguhin, o kung ito ay sakdal at hindi maaaring palitan. Noong si Satanas ay palayasin mula sa langit, kanyang ipinasyang ang lupa ay gawing kanyang kaharian. Noong kanyang matukso si Adan at si Eva, inisip niya na ang sanlibutang ito ay kanya na, sapagkat ayon sa kanya, pinili nila ako bilang kanilang hari. Inihahayag niyang mahirap para sa isang nagkasala ang mabigyan ng kapatawaran, kung kaya ang nagkasalang lahi ay kanyang mga kampon at ang sanlibutan ay kanya. Subalit ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling pinakamamahal na anak,
isang kapantay niya, upang dalahin ang kabayaran ng kasalanan, kung kaya't siya ay nakapagkaloob ng paraan na sa pamamagitan noon sila ay muling maging kalugod-lugod sa Kanya at muling maibalik sa kanilang tahanang Eden. Pinasa ni Kristo ang pagtubos sa tao at ang pagliligtas sa sanlibutan mula sa mga kamay ni Satanas. Ang malaking tunggalian na sinimulan sa langit ay pagpapasyahan rin sa sanlibutan. Sa lupaing inaangkin ni Satanas bilang kanya. Ikinamangha ng buong sansinukob ang si Kristo ay magpakababa upang iligtas ang nahulog na tao. Na siya na nagdaan sa mga bituin at sa mga daigdig, nangangasiwa sa lahat, na sa pamamagitan ng kanyang mga pagkakaloob ay tumustos sa lahat ng uri ng kanyang malawak na nilikha, na siya'y sasang-ayong iiwan ang kanyang kaluwalhatian at magkakatawang tao ay isang hiwaga na ninais maunawaan ng mga daigdig na hindi nagkasala. Noong si Kristo ay naparito sa sanlibutan sa anyong tao, lahat ay matamang sumusunod sa Kanya, samantalang siya ay naglalakbay, bawat hakbang sa mga dugoang landas mula sa sabsaban hanggang sa Kalbaryo. Tinandaan ng langit ang mga pag-insulto at pagkutya na Kanyang tinanggap, at kanilang nabatid na iyon ay ayon sa ibinubulong ni Satanas. Kanilang tinandaan ang pagsulong ng mga ahensya ng kalaban. Si Satanas na patuloy na nagpapalala sa kadiliman, kalungkutan at paghihirap ng lahi, at si Kristo na nilalabanan iyon. Kanilang minasdan ang labanan ng liwanag at kadiliman. Samantalang iyon ay tumitindi, at samantalang si Kristo sa kanyang nanlalatang kalagayan sa krus ay sumigaw, naganap na. Isang sigaw ng pagtatagumpay ang umalingaw-ngaw sa bawat daigdig at maging sa langit. Ang dakilang labanan na matagal nang nagpapatuloy sa sanlibutang ito, ngayon ay napagpasyahan na. At si Kristo ang nagtagumpay. Ang kanyang pagkamatay ay tumugon sa katanungang kung ang Ama at ang Anak ay may sapat na pag-ibig para sa tao upang makapagsagawa ng pagtanggi sa sarili at ng isang espiritu ng pagsasakripisyo na ihayag na ni Satanas ang kanyang tunay na likas bilang isang sinungaling at mamamatay tao. Nahayag na yaong espiritong iyon sa pakikitungo niya sa mga anak ng tao na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kanya ring inihayag kung siya ay pinahintulutang magkaroon ng kapamahalaan sa langit. Sa nagkakaisang tinig, ang sansinukob na tapat ay sama-samang pumuri sa banal na kapamahalaan. Kung ang kautusan ay maaring mapalitan, ang tao sana ay maaring nailigtas na wala ang sakripisyo ni Kristo. Subalit, ang katunayan na kailangang ibigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa nagkasalang lahi ay nagpapatunay na hindi binibitiwan ng kautusan ng Diyos ang pagkakasala. Inihayag na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Noong si Kristo ay namatay, ang pagpuksa kay Satanas ay natiyak. Subalit kung ang kautusan ay napawalang saysay sa krus, gaya ng sinasabi ng iba, kung magkakaganon, ang paghihirap at pagkamatay ng pinakamamahal na anak ng Diyos ay tiniis upang maipagkaloob lamang kay Satanas kung ano ang kanyang hinihingi. At kung ganon ay nagtagumpay ang prinsipe ng kasamaan. Ang kanyang mga hatol sa banal na kapamahalaan ay napagtibay. Ang katotohanan na dinala ni Kristo ang kabayaran ng pagkakasala ng tao ay isang matibay na patotoo sa lahat ng nilikha na ang kautusan ay hindi maaaring palitan, na ang Diyos ay matuwid, mahabagin at mapagtanggi sa sarili, na ang walang hanggang kahatulan at kahabagan ay magkaugnay sa pagpapatakbo ng kanyang pamahalaan.